Tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Julia sa isang matinis na tunog mula sa kanyang cellphone. Katatapos lang ng tawag, ngunit nanatili itong nakadikit sa kanyang tainga. Ang lamig ng plastik ay parang yelo sa kanyang nanginginig na kamay. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bawat kabog ay umuulit sa mga salitang sinabi ng babae mula sa billing section ng ospital. Ma'am Julia, final notice na po ito. Kung hindi po kayo makakapag-down ng kalahati sa Biyernes, mapipilitan po kaming. Hindi na niya pinatapos. Alam na niya ang kasunod. Mapipilitan silang ilipat ang kanyang ina, si Nanay Elena, mula sa semi-private room patungo sa ward. O mas malala pa, napapikit siya ng mariin. Hay nako, saan na naman siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya bilang janitress sa Almeida Corporation ay sapat lang para sa mga gamot at pang-araw-araw na pagkain. Ang mga naipon niya ay paubos na parang buhangin na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Itinulak niya ang kanyang cleaning cart. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa makintab na sahig ay isang paalala ng kanyang mabagal na pag-usad sa buhay. Ito na ang huling opisina sa kanyang listahan. Ngayong gabi, ang pinakamalaki, ang pinakamalinis, ang pinakakakatakot, ang opisina ng CEO. Madilim sa loob, maliban sa liwanag, mula sa mga bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. Ang bawat gamit ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ang malaking lamesang gawa sa mahogany, ang mga upuang balat, ang mga painting sa dingding. Para itong isang ibang mundo kumpara sa maliit nilang inuupahang bahay. Nagsimula siyang magpunas. Ang bawat galaw ay automatiko na. Dito, sa gitna ng katahimikan at karangyaan, mas lalo niyang naramdaman ang kanyang kaliitan. Isa lamang siyang anino na naglilinis ng mga bakas na iniwan ng mga importanteng tao. Habang pinupunasan niya ang malaking lamesa, sumabit ang kanyang basahan sa isang bagay. Isang itim na pitaka. Makapal ito at gawa sa mamahaling katad. Tiyak na naiwan ito ng may-ari ng opisina, si Sir Enrique Almeida. Kinakabahan, dahan-dahan niya itong makinuha. Mabigat. Ang bigat nito ay nagpadala ng kuryente sa kanyang mga braso. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ito para lang siguraduhin kung may pagkakakilanlan sa loob. Ngunit hindi ID ang una niyang nakita. Bumungad sa kanya ang isang makapal na bungkos ng mga 1,000 piso. Malinis, malutong, at mukhang bagong-bago. Napasinghap si Julia. Hindi niya na kailangang bilangin para malaman na ang perang yon ay higit pa sa sapat para bayaran ng utang sa ospital. Sapat pa para mabilhan si Nanay Elena ng mas masustansyang pagkain para maibili siya ng bagong kumot. Sapat para bigyan sila ng kaunting ginhawa. Isang bulong ang pumasok sa kanyang isipan, isang tinig ng demonyo na dala ng desperasyon, isang biyaya. Ito na ang sagot sa mga dasal mo. Napalunok siya. Sino ba naman ang makakaalam? Si Sir Almeida ay isang milyonaryo. Para sa kanya, ang halagang ito ay parang barya lang. Baka hindi pa nga niya mapansin na nawawala ito. Pero para kay Julia, ito ang kanyang buong mundo. Hinawakan niya ang pera. Naramdaman niya ang texture ng papel sa kanyang balat. Na-imagine niya ang sarili na ibinibigay ito sa kahera ng ospital, ang ngiti sa mukha ng kanyang ina kapag sinabi niyang hindi na nila kailangang mag-alala. Ngunit kasabay ng imaheng iyon, isang alala ang sumulpot. Ang kanyang yumaong ama, si Tatay Ricardo. Naalala niya ang mga kalyo sa kamay nito, ang amoy ng pawis at pagod, at ang mga salitang paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya. Anak, wala tayong pera, pero mayroon tayong dangal. At iyon ang yaman na hinding-hindi mananakaw ni numan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa salamin ng lamesa. Hindi niya kayang gawin ito. Hindi niya kayang ipagpalit ang alaala ng kanyang ama para sa pera, gaano man niya ito kailangan.
Hindi niya kayang tingnan ng kanyang ina sa mga mata kung alam niyang ang ginhawang tinatamasa nila ay galing sa pagnanakaw. Mabilis, bago pa magbago ang isip niya, isinara niya ang pitaka. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa opisina ng security. "Good evening po," sabi niya sa gwardiya. Habol ang kanyang hininga. May naiwang pitaka po sa opisina ni Sir Almeida. Pakisabi na lang po. Si Julia Santos po ang nakakita. Iniabot niya ang pitaka. Sa sandaling nabitawan niya ito, isang malaking bigat ang nawala sa kanyang balikat. Pakiramdam niya ay muli siyang makahinga ng maluwag. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Kahit alam niyang babalik siya sa mabigat na problema ng pera pagkatapos nito. "Sige ma'am, salamat po," sabi ng gwardiya. Kinuha ang pitaka at inilagay sa logbook. Tumangulang si Julia at akmang tatalikod na para bumalik sa kanyang trabaho. Tapos na. Nagawa niya ang tama. Iyon na ang mahalaga. "Sandali lang, ma'am." Napatigil siya sa paghakbang. Humarap siyang muli sa gwardiya na ngayon ay may hawak ng telepono sa tenga. Ibinalik ng gwardiya ang telepono sa lalagyan nito at tumingin sa kanya ng may bagong ekspresyon, isang halo ng pagtataka at respeto. "Pinapatawag po kayo ng CEO. Mula sa kanyang opisina, pinanood ni Enrique Almeida ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na monitor na konektado sa hidden camera. Kitang-kita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Julia Santos, ang paraan ng paglunok nito, ang panginginig ng kamay habang hawak ang pitaka. Ilang minutong pagtitig sa pera na maaaring magbago ng kanyang buhay. Bawat segundong lumipas, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Enrique. Heto na naman, naisip niya. Gagawin niya rin. Lahat sila ay pare-pareho, ngunit hindi. Nakita niya ang pagpatak ng luha nito, ang biglaang pagbabago sa ekspresyon, mula sa tukso patungo sa determinasyon. Nakita niya kung paano nito isinara ang pitaka. Niyakap ito, at halos takbuhin ang daan palabas. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam si Enrique ng pagkamangha. Ilang buwan na niyang ginagawa ang eksperimento na ito. Iba't ibang empleyado, iba't ibang sitwasyon, parehong resulta. Lahat ay bumagsak, lahat ay nagpadala sa kasakiman. Sa dinami-dami ng sinubukan niya, si Julia Santos ang kauna-unahan. Ang nag-iisang lumabas na malinis. Pinatay niya ang monitor kasabay ng pagtawag niya sa security. "Papuntahin niyo siya dito." Habang naghihintay, hindi niya maiwasang maalala ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Isang gabi, 3 taon na ang nakalipas. Naabutan niya ang kanyang asawa noon, si Isabela, na may kausap sa telepono. Malambing ang boses nito, puno ng mga pangako, at narinig niya ang pangalan ng pinakamalaki nilang kakompetensya sa negosyo. Nang kumprontahin niya ito, tumawa lang si Isabela. "Enrique darling," sabi nito habang hinahaplos ang mamahaling kwintas sa leeg. "Let's be practical. Your company is old. Theirs is the future. Besides, they offered me a better deal." Doon niya nalaman, hindi lang pala ang mga sikreto ng kumpanya ang ibinebenta nito. Pati ang pondong para sa kanilang charity foundation ay pinagnakawan nito. "Pera lang ba talaga ang mahalaga sa'yo?" Tanong ni Enrique, puno ng sakit at galit. Ngumiti si Isabela, isang ngiting kasing lamig ng yelo. "Of course, darling. Ano pa ba?" Ang alaalang iyon ang nagpatigas sa puso ni Enrique. Simula noon, nawalan na siya ng tiwala sa lahat. Para sa kanya, lahat ng tao ay may presyo. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir?" Pumasok si Julia. Nakayuko. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Mukha siyang isang bata na napagalitan. "Maupo ka, Miss Santos," sabi ni Enrique. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. Umupo si Julia sa gilid ng upuan. Halos hindi ito dumikit.
Alam mo ba kung magkano ang laman ng pitakang yon? Tanong niya, diretso sa punto. Umiling si Julia. Hindi po sir, hindi ko po binilang. 100,000 pesos, sabi ni Enrique. Habang pinagmamasdan ang reaksyon nito, nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito, ngunit walang bakas ng pagsisisi. Bakit mo isinauli? Napatingin si Julia sa kanyang mga kamay. Dahil po hindi po sa akin yon. Itinuro po ng tatay ko na kahit kailan, huwag kaming kukuha ng bagay na hindi namin pinagpaguran. Isang simpleng sagot. Isang sagot na walang bahid ng pagkukunwari. Tinitigan siya ni Enrique. Sa ilalim ng uniforme ng isang janitress, nakikita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Dangal. Kailangan mo ba ng pera, Mrs. Santos? Tumango si Julia at sa pagkakataong ito, may namuong luha sa kanyang mga mata. Opo, sir. Malaki po ang bayarin namin sa ospital para sa nanay ko. Pero isinauli mo pa rin. O hindi iyon tanong, kundi isang pahayag ng paghanga. Mas mahalaga po ang konsensya ko, sir. Katahimikan. Para kay Enrique. Ang mga salitang iyon ay mas malakas pa sa kahit anong ingay. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Hindi ko maibabalik ang tatay mo, Miss Santos, pero kaya kong bigyan ng halaga ang itinuro niya sa'yo. Simula bukas, hindi ka na maglilinis ng opisina. Mag-uumpisa ka bilang isang office trainee, direkta sa ilalim ko. Doble ang sahod, may kasama pang health benefits para sa nanay mo. Napatayo si Julia, hindi makapaniwala. Sir, totoo po ba? I don't waste my time on jokes, sabi ni Enrique. Bukas, 8:00 ng umaga, mag-report ka sa Human Resources. Salamat po. Maraming salamat po, sir, sabi ni Julia. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit ngayon ay luha na ng kaligayahan. Akmang may sasabihin pa si Enrique nang biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng napakaganda. Balot sa mga mamahaling damit at alahas, ang pumasok na parang pag-aari niya ang lugar. Si Isabela. Enrique, darling, I was in the neighborhood and... Natigilan ito nang makita si Julia. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. Sino naman ito? Julia Santos. She's my new trainee. Mabilis na sagot ni Enrique. Isang pahiwatig ng pagtatanggol sa kanyang boses. Tinaasan ni Isabela ng kilay. Trainee? Mukha siyang nawawala. Hindi ba't ito ang babaeng tagalinis? Namula ang mukha ni Julia sa hiya at napayuko. Isang galit ang umakyat sa dibdib ni Enrique. Humarap siya kay Isabela. Her position is not your concern, Isabela. Our marriage is over. Remember? Oh, I remember. Sabi ni Isabela, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Julia. Isang paalala lang, miss. Ang mga bagay na kumikinang sa mundo ni Enrique ay hindi laging ginto. Minsan, bitag lang ang mga yan. That's enough. Maring sabi ni Enrique. Julia, you may go. See you tomorrow. Nagmamadaling umalis si Julia, dala ang halo-halong emosyon ng pasasalamat at takot. Naiwan silang dalawa ni Isabela. Ang matamis ng ngiti nito ay nawala, napalitan ng isang mapanuyang tingin. Ano na namang laro ito, Enrique? Naglalaro ka na naman ng Diyos sa mga mahihirap? Umalis ka na, Isabela. Huminga ito ng malalim at lumakad patungo sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, humarap itong muli sa kanya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Mag-ingat ka, Enrique. Baka ang inaakala mong tupa ay isa palang lobo na nag-aabang. Suot ang pinakamatinong bestida na nahanap niya sa kanyang aparador, isang luma, ngunit malinis na kulay asul na damit. Humakbang si Julia papasok sa opisina na may halong kaba at pananabik. Ito na. Ang simula ng bago niyang buhay, ngunit ang pananabik na yon ay agad na napalitan ng hiya.
Ang bawat pares ng mata sa loob ng malawak na opisina ay napatingin sa kanya. Narinig niya ang mahihinang bulungan, ang mga hagik-hik na pilit tinatago sa likod ng kanilang mga kamay. Hindi ba't yan yung janitress? Anong ginagawa niya dito? Baka naligaw lang. Narinig ko, bagong trainee raw ni Sir. Ano? Baka naman may ginawang milagro iyan, kaya na-promote. Nag-init ang mga pisngi ni Julia. Gusto niyang magtago. Gusto niyang bumalik sa paglilinis kung saan walang pumapansin sa kanya. Ngunit naalala niya ang kanyang ina, ang pagkakataong ibinigay ni Sir Enrique. Inayos niya ang kanyang sarili at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa lamesang itinuro sa kanya. Ang araw ay dumaan na parang isang bangungot. Walang gustong kumausap sa kanya. Kung may mag-uutos man, para siyang utusan pa rin. Pakitimpla mo ako ng kape. Paki-photocopy nito. Bawat utos ay may kasamang tingin na nagsasabing hindi siya kabilang doon. Sa tanghalian, kumain siya ngang mag-isa sa pantry, habang ang iba ay sama-samang lumabas. Narinig niya ang kanilang tawanan mula sa malayo at pakiramdam niya ay may isang pader na salamin sa pagitan nila. Pinilit niyang huwag pansinin ang lahat. Nag-focus siya sa trabaho. Binigyan siya ng isang tumpok ng mga dokumento para i-encode. Bagamat nananakit ang kanyang likod at mga mata, masaya siya. Ito ang unang pagkakataon na gumagamit siya ng isip sa trabaho, hindi lang ng lakas. Kinahapunan, lumapit sa kanya ang isa sa mga senior staff, isang babaeng may mataray na mukha. Julia, pinapatawag ka sa meeting mamayang 3:00. Ikaw daw ang magpe-present ng weekly financial summary. Nanlaki ang mga mata ni Julia. Po? Pero wala po akong alam dyan. Kakaumpisa ko lang po. Tinaasan siya nito ng kilay. Utos ni Ma'am Isabela. Siya ang pansamantalang namamahala sa team na to. Eto na yung files. Aralin mo. Iniwan nito ang isang makapal na folder sa kanyang lamesa at umalis. Halos maluha si Julia sa kaba. Financial summary? Ni hindi nga niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong nakasulat doon. Pero utos daw ni Ma'am Isabela. Kailangan niyang gawin. Sa loob ng 1 oras, sinubukan niyang intindihin ang mga dokumento. Kinabisado niya ang mga numero, kahit hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng mga ito. Nang pumasok siya sa conference room, nandoon na ang lahat. Mga taong nakapangnegosyo, mga mukhang seryoso, at matatalino. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Sir Enrique. Sa tabi nito, si Ma'am Isabela, nang ngumiti sa kanya ng isang matamis, ngunit mapanlokong ngiti. Okay, Miss Santos, the floor is yours, sabi ni Isabela. Nanginginig ang mga tuhod ni Julia habang tumatayo. Sinimulan niyang basahin ang mga numero mula sa kanyang kopya. For the first quarter, ang total revenue po ay 5 million pesos. Ang expenses po ay 7 million pesos. Biglang tumawa ang isang executive. 7 million? Are you saying we're losing 2 million pesos? That's impossible. Nagkagulo ang lahat. Nagtinginan sila. Nagbulungan. Napatingin si Julia kay Sir Enrique na nakakunot ang noo at seryosong nakatingin sa kanya. Nagpanik siya. Tiningnan niya muli ang kanyang papel. Iyon naman ang nakasulat. Miss Santos, malamig na sabi ng isang board member. Are you sure about your data? Because what you're saying is grounds for firing the entire finance department. Iyan po ang nakasulat sa folder na ibinigay sa akin. Nauutal na sabi ni Julia. Anong folder? Tanong ni Isabela na may kunwaring pag-aalala. Ang ibinigay ko sa'yo ay ang updated report. Baka naman yung luma ang nakuha mo sa filing cabinet. Doon napagtanto ni Julia ang lahat. Isa itong patibong. Sinadya ni Isabela na bigyan siya ng maling impormasyon para mapahiya siya sa harap ng lahat, lalo na sa harap ni Sir Enrique. Ang sakit. Ang sama-sama niya. Napayuko si Julia. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hiyang-hiya siya. Gusto na lang niyang maglaho.
Enough! Isang boses ang bumasag sa lahat ng bulungan. Boses ni Sir Enrique. Tumayo ito. My apologies everyone. It seems there has been a miscommunication, sabi niya sa buong kwarto. Pagkatapos, tumingin siya kay Julia at sa isang saglit, nakita ni Julia ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi galit, kundi pag-unawa. Thank you, Miss Santos. We'll take it from here. Mabilis na iniba ni Enrique ang usapan at sinimulang talakayin ang mga tamang numero mula sa kanyang sariling kopya na parang walang nangyari. Parang isang dalubhasang kapitan, ibinalik niya sa ayos ang barkong muntik ng lumubog. Nakaligtas si Julia, ngunit ang kahihiyan ay nakatatak pa rin sa kanyang puso. Pagkatapos ng meeting, habang nag-aayos siya ng gamit para umuwi, lumapit ang sekretarya ni Sir Enrique. Pinapatawag kanya sa opisina niya. Kinabahan na naman si Julia. Ito na siguro. Sisantehin na siya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto na nagpabago ng kanyang buhay kahapon na marahil ay siya ring tatapos dito ngayon. Kumatok siya. Pasok. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo si Sir Enrique malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Sir, sorry po talaga sa... Umupo ka, Julia. Putol niya, hindi pa rin humaharap. Sumunod si Julia. Ang katahimikan ay nakakabingi. Hinihintay niya ang hatol. Dahan-dahang humarap si Enrique. Seryoso ang mukha nito, ngunit ang mga mata ay malumanay. We need to talk about what just happened, and I know who is behind it. Hindi pinansin ni Enrique ang paghingi ng tawad ni Julia. Sa halip, ang nakita niya ay hindi isang empleyadong nagkamali, kundi isang babaeng sinubok hanggang sa kanyang hangganan, ngunit hindi pa rin sumusuko. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang parehong galit na naramdaman niya noong natuklasan niya ang panloloko ni Isabela. Hindi mo kasalanan ang nangyari, mariin niyang sinabi. Ang boses ay mas malalim kaysa sa karaniwan. Isang bitag ang nangyari. At alam kong si Isabela ang may pakana. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Julia na sinundan ng lumbay. Pero bakit po, sir? Ano po ang ginawa ko sa kanya? Umiling si Enrique. Paano niya ipapaliwanag ang isang taong ang kasiyahan ay nagmumula sa pagpapahirap sa iba? May mga taong hindi kayang makita na umaangat ang iba, lalo na kung sa tingin nila ay hindi ito karapat-dapat. Huwag mo siyang intindihin. Ako ang bahala sa kanya. Lumakad siya at umupo sa tapat ni Julia. Pero hindi sapat na protektahan lang kita. Kailangan mong matutong lumaban. Simula ngayon, pagkatapos ng office hours, tuturuan kita. Lahat ng kailangan mong malaman para hindi ka na nila malinlang ulit. At iyon nga ang nangyari. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bagong routine para sa kanila. Kapag ang lahat ng empleyado ay umuwi na, ang malaking opisina ay nagiging kanilang silid-aralan. Nagsimula sila sa mga basic, Excel formulas, paggawa ng presentasyon, tamang business email etiquette. Sa una, nakikita ni Enrique ang hirap at pag-aalinlangan ni Julia. Ngunit sa ilalim noon, nakita niya ang isang matalas na isipan at isang determinasyon na parang bakal. Hindi. I-click mo muna yung cell na yan, sasabihin niya, habang nakaturo sa screen ng computer. Nakasandal siya sa likod ng upuan ni Julia at minsan, hindi niya sinasadyang maamoy ang banayad na amoy ng shampoo nito. Sa mga sandaling iyon, kailangan niyang paalalahanan ng sarili na ito ay trabaho lamang. Isang hapon, narinig niya ang mataray na senior staff na kausap si Julia malapit sa water dispenser. Pakibilisan naman niyang pag-encode mo. Baka abutin ka ng siyam-siyam dyan. Hindi ito pagwawalis na pwede mong bagalan. Bago pa makasagot si Julia, lumabas si Enrique mula sa kanyang opisina. Hindi niya tiningnan ang senior staff. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Julia. Julia, halika na. Kumain na tayo sa labas. May i-review tayong report. Dumaan siya sa tabi ng senior staff na biglang namutla at hindi nakapagsalita.
Ang mensahe ay malinaw. Si Julia ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Dinala niya si Julia hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit na karinderya na madalas niyang puntahan nung nagsisimula pa lang siya. Doon, sa gitna ng ingay ng mga kutsara at tinidor at amoy ng adobo, nakita niya ang totoong Julia. Nagkwento ito tungkol sa kanyang ina. Sa pangarap nitong magkaroon ng maliit na tahiang pag-aari nito, ang mga mata nito ay kumikinang habang nagsasalita. "Bakit po ninyo ginagawa ito, sir?" Tanong ni Julia sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. "I invest in people with potential," sagot ni Enrique. "At higit sa lahat, naniniwala ako sa mga taong may integridad." Sa paglipas ng mga linggo, ang paghanga niya ay unti-unting lumalalim. Hindi na lang ang kanyang katapatan ang nakikita niya, kundi pati na rin ang kanyang talino, ang kanyang kabaitan, at ang kanyang lakas ng loob. Nakikita niya ang pagbabago. Ang dating laging nakayukong janitress ay unti-unti nang nagiging isang kumpiyansang dalaga. Isang gabi, habang tinatapos nila ang isang mahalagang report, pareho silang napagod. "Okay, last part na lang," sabi ni Enrique habang itinuturo ang isang graph sa screen. "Kailangan lang nating i-highlight itong trend na to gamit ang mouse." Sabay silang kumilos. Sabay nilang hinawakan ang iisang mouse. Ang kamay ni Enrique, malaki at mainit, ay dumapos sa ibabaw ng kamay ni Julia. Ang balat nito ay malambot at mas maliit. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Biglang tumahimik ang buong opisina. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Napatitig si Enrique sa kanilang magkapatong na kamay. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Mula sa kamay nito, sa braso, hanggang sa mga mata nito, nakita niya roon ang sarili niyang pagkagulat. Agad binawi ni Julia ang kanyang kamay, na para siyang napaso. Ang init mula sa palad ni Enrique ay nanatili sa kanyang balat, isang init na gumapang pataas sa kanyang braso at nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sorry po, sir," nauutal niyang sabi, hindi makatingin ng diretso. "No, ako ang dapat mag-sorry," sagot ni Enrique, at sa boses nito, narinig ni Julia ang isang bahagyang pag-aalinlangan na hindi niya pa naririnig dati. Ang sandaling iyon ay bumasag sa kanilang komportabling routine. Pagkatapos noon, naging alanganin ang hangin sa pagitan nila. Mabilis nilang tinapos ang report at halos hindi na nag-imikan. Pag-uwi ni Julia sa kanilang maliit na bahay, hindi niya maialis sa isip ang nangyari. Habang nakahiga sa kama, paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang kamay. Hindi lang yon simpleng pagdampi. Mayroon niyong bigat. Mayroon niyong kahulugan. At natatakot siya. Natatakot siyang pangalanan ang nararamdaman niya para sa isang taong napakalayo ng agwat sa kanya. Kinabukasan, araw ng Sabado. Walang pasok. Para maialis ang isip sa mga gumugulo sa kanya, nagpasya siyang linisin ang maliit na bodega sa likod ng kanilang bahay. Matagal na itong hindi nabubuksan. Habang nag-aayos ng mga lumang gamit, isang kahoy na baul ang nakaagaw ng kanyang pansin. Baul ito ng kanyang tatay Ricardo. Dito nito itinatago ang mga pinakamahahalaga nitong pag-aari. Maingat niya itong binuksan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga pamilyar na bagay. Ang lumang relos ng kanyang ama, ang paborito nitong pluma, ang ilang mga litrato noong bata pa siya. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang sobre na nakatago. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ito. Para sa kanya ang sulat. Para sa aking nag-iisang anak, Julia. Hindi niya pa ito nababasa kailanman. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang isang pirasong papel na naninilaw na sa katagalan. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar, ngunit may panginginig sa bawat letra. Anak, Julia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung bibiguin kita.
Ngunit gusto kong malaman mo ang totoo. Hindi ako magnanakaw. Alam ng Diyos, hinding-hindi ko gagawin yon. Pinaratangan lang nila ako. Isang bitag ang lahat para tanggalin ako sa trabaho. Mahal na mahal kita, anak. Huwag mo sanang ikahihiya-hiya na naging tatay mo. Ako. Maging matatag ka para sa nanay mo. Nagmamahal, Tatay Ricardo. Dumadaloy ang mga luha sa pisngi ni Julia habang binabasa ang bawat salita. Ang sakit, ang bigat, ang ama niya, ang pinakamabait at pinakamatapat na taong kilala niya, namatay na may ganitong pasanin sa dibdib. Kasama ng sulat, may isang litratong nakatupi. Isang litrato ng kanyang ama, mas bata pa, nakangiti at nakaakbay sa isang kasamahan sa trabaho. Pareho silang nakasuot ng uniforme. At doon, sa dibdib ng uniforme, nakita ni Julia ang isang logo na napakapamilyar sa kanya. Isang logo na araw-araw niyang nakikita sa naglalakihang gusali, sa mga dokumento, sa pinto ng opisina ng taong nagpapatibok ng kanyang puso. Ang logo ng Almeida Corporation. Parang gumuho ang mundo niya. Ang kumpanyang tumutulong sa kanya ngayon, ang kumpanyang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay ang parehong kumpanyang sumira sa buhay ng kanyang ama. Si Sir Enrique, ang pamilya niya, sila ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila. Nabitawan niya ang sulat, ang paghanga ay napalitan ng sakit. Ang nauumpisang pagmamahal ay nabahiran ng pagdududa. Sino si Enrique Almeida? Isang tagapagligtas o isang kaaway na nagbabalat kayo? Ang lahat ba ng ito, ang pitaka, ang promosyon, ang pagtuturo, ay isang malaking panloloko? Habang gulong-gulo ang isip niya at basang-basa ng luha ang kanyang mukha, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito. Nakatatak sa screen ang pangalan, Sir Enrique. Sinagot niya ito, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Julia. Narinig niya ang boses nito sa kabilang linya, ngunit kakaiba ang tono. Hindi ito ang karaniwang kalmado at puno ng awtoridad na boses. Mayroon itong bigat. May pag-aalinlangan. Julia, can you come to my office? I found something about your father. Nakatayo si Enrique sa gitna ng kanyang opisina. Ang katahimikan ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakalatag ang isang luma at manilaw-nilaw na folder. Sa harap nito, nakasulat ang pangalan, Ricardo Santos. Pagkatapos ng tawag mula sa kanyang private investigator, agad niyang ipinahanap ang 200 at isang file ng ama ni Julia. Habang binabasa niya ang mga detalye, isang pamilyar na lamig ang gumapang sa kanyang sistema. Status, terminated. Reason, company theft, pagnanakaw. Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Ang ama ng pinakamatapat na taong nakilala niya ay isang magnanakaw. O baka naman, ang demonyo ng pagdududa, ang parehong demonyo na ibinulong sa kanya ni Isabela, ay muling nagsalita sa kanyang isipan. Baka ang inaakala mong tupa ay isa palang lobo. Paano kung tama si Isabela? Paano kung ang lahat ng ito ay isang masalimuot na plano? Ang aksidenteng pagkakakita sa pitaka. Ang perpektong kwento ng isang mabait na anak na nag-aalaga sa may sakit na ina. Paano kung ito ay isang mahabang laro ng paghihiganti para sa isang amang tinanggal sa trabaho? Ang sakit. Masakit isipin. Masakit dahil isang bahagi niya ang ayaw maniwala. Ang bahaging iyon ay ang bahaging nakakita sa sinseridad sa mga mata ni Julia, ang bahaging nakaramdam ng kuryente nang magdikit ang kanilang mga kamay. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging sinugatan at pinagtaksilan ni Isabela, ay sumisigaw ng pag-iingat. Huwag kang maging tanga ulit, Enrique. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pasok, pumasok si Julia, at sa unang tingin pa lang, alam ni Enrique na may nagbago.
Wala na ang dating mahiyaing ngiti. Ang mga mata nito, na karaniwang puno ng pag-asa, ay ngayon ay bakas ang sakit at pag-iingat. At sa kamay nito, may hawak itong isang lumang sulat. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Itinuro niya ang folder sa ibabaw ng lamesa. "Kilala mo ba si Ricardo Santos?" Tanungan niya. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Tumango si Julia. Ang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig sa kanya. "Tatay ko po siya." "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Pagpapatuloy ni Enrique. "Bakit hindi mo sinabi na ang tatay mo ay dating empleyado dito, na tinanggal siya dahil sa pagnanakaw?" Nakita niya ang sakit sa mukha ni Julia, ngunit hindi ito yumuko. Sa halip, humakbang ito palapit at inilatag ang hawak nitong sulat sa tabi ng folder. "Dahil ngayon ko lang din po nalaman ang lahat. At ayon sa kanya," sabi ni Julia, ang boses ay nanginginig ngunit matatag, "hindi siya magnanakaw. Pinagbintangan lang siya." Kinuha ni Enrique ang sulat. Binasa niya ang mga salita ng isang amang nagpapaalam sa kanyang anak. Ramdam niya ang sakit at desperasyon sa bawat letra. Ngunit ang sugat na iniwan ni Isabela ay napakalalim. "Words on paper," sabi niya. Iniiwasan ng mga mata ni Julia. "How can I be sure this isn't part of a bigger plan? Isang magaling na kwento para makuha ang simpatya ko, para makapasok ka dito, at para makapaghiganti." Ang bawat salita ay parang isang punyal, hindi lang para kay Julia, kundi para na rin sa kanyang sarili. Gusto niyang bawiin ang mga ito sa sandaling lumabas sa bibig niya, pero huli na ang lahat. Paghiganti? Halos pabulong na, sabi ni Julia, hindi makapaniwala. "Sir, ibinalik ko ang 100,000 piso na pwede sanang magligtas sa buhay ng nanay ko. Anong klaseng paghihiganti po iyon?" "Marahil ay isang pain," mabilis niyang sagot. Pilit na pinaninindigan ng pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking premyo. Katahimikan. Nakita niya ang pagguho ng lahat ng tiwala sa mga mata ni Julia. Ang paghanga ay napalitan ng pagkasuklam. Akala ko iba kayo," sabi ni Julia. Ang boses ay basag. "Pero katulad lang din pala kayo ng iba. Ang tingin niyo sa mga taong tulad namin ay laging may masamang intensyon." Sa sandaling iyon, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas nang walang katok-katok. Si Isabela. Nakatayo ito roon. May isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi at may hawak na isa pang folder. "Mukhang nahuhuli na kayo sa mga balita," sabi nito. Ang boses ay parang laso na matamis. Naglakad ito papasok na parang isang reyna. "Mayroon akong kopya ng police report." Pagpapatuloy niya. Inilapag ang folder sa lamesa na may malakas na kalabog. May testigo pa nga laban sa tatay niya. Ang pagpasok ni Isabela ay parang isang malamig na hangin na biglang umihip, nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Julia. Ang nangiti sa mga labi nito ay hindi isang nangiti ng pagkatuwa, kundi isang nangiti ng isang mangangasong nasisiyahi sa dahani sa pagkakita sa kanyang biktimang nasusukol na. Binuksan ni Isabela ang folder na dala niya at inilabas ang ilang mga dokumento. "Police report dated 15 years ago," sabi nito. Iwinawagayway ang papel na parang isang bandila ng tagumpay, stating that one Ricardo Santos was caught red-handed stealing high-grade electronic components from the company warehouse. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Julia. Tumingin siya kay Enrique, naghahanap ng anumang senyales na hindi ito naniniwala, na ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang bato, isang mukha ng isang lalaking nag-aalinlangan. Ang Enrique na nagturo sa kanya, nang ngumiti sa kanya sa karinderya, ay biglang naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay si Sir Almeida, ang CEO, ang taong ang pamilya ay nagparatang sa kanyang ama. At hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Isabela,
na tila nagagalak sa bawat sandali. Kinuha niya ang isa pang papel. Ito ang sinumpaang salaysay ng testigo. Isang Mang Ben, warehouse supervisor noong mga panahong yon. Malinaw na sinabi niya, nakita niyang ipinapasok ni Ricardo Santos ang mga gamit sa kanyang bag. Napatingin si Julia sa pirma sa ilalim ng dokumento. Isang pangalan, isang pirma, isang kasinungalingan na sumira sa buhay ng kanyang ama at sa buong pamilya niya. Hindi, pabulong na sabi ni Julia. Hindi totoo yan. Ang tatay ko, hindi niya magagawa yan. Tumawa si Isabela, isang tawang nakakainsulto. Oh, sweetie, lahat ng tao, kayang-kayang gawin ang lahat para sa pera. Akala ko ba alam mo na yan? Tumingin ito kay Enrique, isang tinging may kahulugan. Ang huling pag-asa ni Julia ay nakatuon kay Enrique. Umaasa siyang may sasabihin ito na kokontrahin nito si Isabela na maniniwala ito sa kanya. Sir? Nagsusumamong sabi ni Julia. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Please, maniwala po kayo sa akin. Tumingin si Enrique sa kanya. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang tiwala. Ang nakita niya ay ang parehong pagdududa, ang parehong hinala na nakita niya noong una silang magkaharap. Ang tiwalang pinaghirapan nilang buuin sa loob ng ilang linggo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. At sa sandaling iyon, gumuho na rin ang puso ni Julia. Naintindihan na niya. Para kay Enrique, hindi siya si Julia. Isa lamang siyang eksperimento. Isa siyang empleyado. Anak ng isang di umano'y magnanakaw. Sa mundo nito, ang mga salita ng isang tulad ni Isabela na galing din sa yaman at kapangyarihan ay mas may bigat kaysa sa mga luha ng isang tulad niya. Isang kakaibang kapayapaan ang biglang bumalot sa kanya. Ang kapayapaan na dulot ng pagtanggap sa pinakamasakit na katotohanan. Tumigil siya sa pag-iyak. Dahan-dahan, inayos niya ang kanyang sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Itinuwid niya ang kanyang likod. Ang natitira na lang sa kanya ay ang kanyang dangal. Ang parehong dangal na ipinamana ng kanyang ama. At hinding-hindi niya hahayaang kunin pa yun sa kanya. Kinuha niya ang kanyang company ID mula sa kanyang bulsa. Lumakad siya papunta sa malaking lamesa ni Enrique. Hindi niya tiningnan si Isabela. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Enrique. Marahan niyang inilapag ang kanyang ID sa ibabaw ng makintab na kahoy. Ang tunog ng plastik na tumama sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Salamat sa oportunidad, sir, sabi niya. At nagulat siya sa katatagan ng sarili niyang boses. Pero hindi ko kayang magtrabaho para sa isang taong ang tingin sa akin ay isang sinungaling at anak ng magnanakaw. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya silang dalawa. Ang bawat hakbang papalayo ay parang 1 kilometro ang bigat. Ramdam niya ang mga mata ni Enrique na nakatitig sa kanyang likuran. Hinihintay niya. Isang bahagi niya ang umaasa pa rin na tatawagin siya nito. Napipigilan siya. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig nito. Nakarating siya sa pinto. Hinawakan niya ang malamig na doorknob at hindi na lumingon pa. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Nakatayo lang si Enrique. Ang mga mata ay nakatitig sa pintong nilabasan ni Julia. Ang imahe ng kanyang likod habang papalayo, tuwid at puno ng dignidad sa kabila ng pagkasira ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi niya siya tinawag. Hinayaan niya lang siyang umalis. Well, that was dramatic. Sabi ni Isabela, bumasag sa katahimikan. May halong kasiyahan sa boses nito. Sa wakas, natanggal na rin ang basura. Now, we can finally talk about my proposal, Enrique. Ngunit hindi nakikinig si Enrique. Ang atensyon niya ay nasa ID card na iniwan ni Julia sa kanyang lamesa. Isang maliit na piraso ng plastik na may litrato ng isang babaeng nakangiti. Isang nangiting puno ng pag-asa na siya mismo ang pumatay.
Umalis ka na, sabi ni Enrique. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. What? Pero hindi pa tayo tapos. Sinabi kong umalis ka na. Sigaw niya, isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na puno ng galit, hindi kay Isabela, kundi sa sarili niya. Natigilan si Isabela. Sa unang pagkakataon, nakita nito ang isang galit na hindi pa niya nakikita kay Enrique dati. Walang imik, kinuha nito ang kanyang mga gamit at nagmamadaling lumabas ng opisina. Nang maiwang mag-isa, bumagsak si Enrique sa kanyang upuan. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang nawala. Napasabunot siya sa sariling buhok. Tanga. Ang tanga-tanga niya. Bakit hindi siya naniwala kay Julia? Bakit mas pinakinggan niya ang lason ni Isabela at ang sarili niyang mga demonyo? Ang sagot ay simple. Dahil natakot siya. Natakot siyang masaktan ulit. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan at itulak palayo ang mga tao kaysa sumugal at magtiwala muli. At dahil sa takot na yon, nawala sa kanya ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng tunay na katapatan. Kinuha niya ang mga dokumentong iniwan ni Isabela, ang police report, ang sinumpaang salaysay. Tinitigan niya ang mga ito, pilit na kinukumbinsi ang sarili na tama ang ginawa niya, na may basehan ang kanyang pagdududa. Ngunit habang paulit-ulit niyang binabasa ang salaysay ni Mang Ben, may isang bagay na hindi tumutugma, isang maliit na detalye. Ayon sa salaysay, nakita raw ni Mang Ben si Ricardo Santos na naglalagay ng mga kahon-kahong microchips sa kanyang bag. Pero ayon sa official inventory report ng warehouse mula sa linggong iyon, wala namang nawawalang microchips. Ang nawawala ay mga rolyo ng copper wire. Hindi magkatugma. Isang maliit na butas sa isang tila perpektong kwento. Pero sapat na yon. Sapat na para sa isang maliit na binhi ng pagdududa na itanim sa kanyang isipan. Pagdududa hindi kay Julia, kundi sa katotohanang ipinresenta sa kanya. Dumating sa puntong ito ang alaala ni Julia. Ang kanyang mga mata, noong una silang magkita, puno ng sinseridad. Ang determinasyon niya habang nag-aaral, ang paraan ng pag-aalala niya sa kanyang ina, ang pag-init ng kanyang balat nang magdikit ang kanilang mga kamay. Hindi kayang magpanggap ng isang tao ng ganoon kagaling. Ang naramdaman niya ay totoo. Ang nakita niya ay totoo. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Anong nagawa ko? Isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Utang niya iyon kay Julia. Utang niya iyon sa sarili niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng security, isang lalaking matagal nang naninilbihan sa kanilang pamilya. Reyes? Sabi niya sa telepono. Yes, Sir Enrique? May ipapahanap ako sa'yo. Isang dating empleyado. Ang pangalan niya ay Ben. Warehouse supervisor. Mga 15 taon na ang nakalipas. Hanapin mo para sa akin si Mang Ben. Kailangan ko siyang makausap. Ngayon din. Masusunod po, sir. Pagkababa niya ng telepono, tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang syudad ay kumikinang sa ilalim ng dilim. Isang malawak na lugar na puno ng mga taong may kanya-kanyang sikreto. Ngunit sa gabing iyon, iisa lang ang mahalaga sa kanya. Ang mahanap ang katotohanan. Ilang minuto lang ang lumipas na parang isang kawalang hanggan para sa kanya. Tumunog muli ang kanyang telepono. Si Reyes. Sir, nahanap ko na si Mang Ben. Nakatira sa isang probinsya sa Laguna. Good. I-arrange mo ang isang meeting bukas na bukas din. Utos ni Enrique. Pero may problema po, sir. Sabi ni Reyes, may pag-aalinlangan sa boses. Ang sabi niya, matagal na raw siyang tinatakot ng isang tao para manahimik. Isang tao mula sa pamilya Reyes. Ang biyahe papuntang Laguna ay tila walang katapusan. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan
ay nagpapabigat sa konsensya ni Enrique. Isang pangalan ang paulit-ulit sa kanyang isipan, Reyes, ang pamilya ni Isabela. Ang pamilyang matagal ng kakompetensya at kaaway ng mga Almeida. Paanong naging bulag siya? Natagpuan nila si Mang Ben sa isang maliit na bahay na kubo sa gilid ng isang palayan. Ang dating matipunong warehouse supervisor ay isa ng ngayong matandang hukot, uubo-ubo at may takot sa mga mata. Sa una, ayaw nitong magsalita. Paulit-ulit lang itong umiiling. Wala po akong alam, sir. Matagal na po yun. Mang Ben, mahinahong sabi ni Enrique. Umupo siya sa isang upuang yantok sa tapat nito. Hindi ako narito para saktan kayo. Narito ako para itama ang isang pagkakamali. Poprotektahan ko kayo. Ang pamilya ninyo. Pangako yan. Nakita ni Enrique ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Ngunit nakita rin niya ang pagod sa pagtatago ng isang kasinungalingan sa loob ng 15 taon. Huminga ng malalim si Mang Ben at nang magsalita ito, ang boses niya ay basag at nanginginig. Hindi po si Ricardo ang kumuha. Simula niya habang tumutulo ang mga luha. Si Don Miguel Reyes po. Ang tatay ni Ma'am Isabela. Siya po ang may pakana ng lahat. Nagpatuloy ito sa pagkukwento. Isang gabi, hinarang daw siya ni Don Miguel. Pinagbantaan ang buhay ng kanyang nag-iisang anak na babae kung hindi siya susunod. Ang plano ay simple, maglagay ng ilang gamit sa locker ni Ricardo Santos, ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan noon ng ama ni Enrique, at pagkatapos ay tumestigo laban dito. Bakit si Ricardo? Tanong ni Enrique, kahit may hinala na siya sa sagot. Dahil matalino po si Ricardo, sir, at matapat. Siya po ang laging nakakatuklas ng mga anomalya sa warehouse. Siya po ang hadlang sa mga plano ni Don Miguel na sirain ang kumpanya mula sa loob. Kailangan siyang tanggalin. Para kay Enrique, ang bawat salita ay isang piraso ng isang malaking puzzle na sa wakas ay nabubuo. Ang kasal ni Isabela, ang mga maliliit na problema sa kumpanya sa paglipas ng mga taon. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Isa itong mahabang digmaan. At si Julia at ang kanyang ama, sila ang mga unang naging biktima. Julia. Habang si Enrique ay nasa Laguna, si Julia naman ay nasa kanilang bahay, nakatitig sa lumang litrato ng kanyang ama. Tumanggi siyang umiyak. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding pagnanais na linisin ang pangalan ng kanyang tatay. Tinitigan niya ang lalaking nakaakbay sa kanyang ama. Isang pamilyar na mukha, ngunit hindi niya maalala ang pangalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinsan na si Marco, na magaling sa computers. Marco, tulong naman. Sabi niya, may ipapahanap lang akong tao. Pinadala niya ang litrato. Ilang oras ang lumipas ng pananabik at paghihintay. Pagkatapos, isang mensahe ang dumating mula kay Marco. Pinsan, nahanap ko na. Ang pangalan niya ay Tomas Cruz. Sabi sa isang lumang social media profile niya, dating empleyado rin siya ng Almeida Corp. Kasunod noon, isa pang mensahe, isang screenshot ng isang public employment record. Tomas Cruz, position, warehouse assistant. Employer, Almeida Corporation. Status, terminated. At ang petsa, isang linggo. Isang linggo lang pagkatapos tanggalin ng kanyang ama. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Julia. Hindi ito nagkataon lang. Kung sino man ang nag-frame sa kanyang ama, siniguro rin nilang matanggal ang pinakamalapit na kaibigan nito sa trabaho. Hindi na ito tungkol lang sa kanyang ama. May mas malaki, mas madilim na plano sa likod ng lahat. At kailangan niyang malaman kung ano yon. Enrique. Pabalik ng Maynila. Walang tigil ang telepono ni Enrique. Kumuha kayo ng sinumpaang salaysay mula kay Mang Ben. Siguraduhin ninyong may proteksyon siya, 24/7. I-review ninyo ang lahat ng transaksyon ng kumpanya na may kinalaman sa pamilya Reyes
Sa loob ng huling 20 taon, lahat. I-freeze ninyo ang lahat ng negosasyon tungkol sa merger proposal. Now, bawat utos ay isang hakbang palapit sa pagwawasto ng lahat. Ngunit may isang hakbang pa siyang kailangang gawin. Ang pinakamahalaga sa lahat, huminto siya sa gilid ng daan. Nanginginig ang kamay niya habang tinatype ang numero ni Julia. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Hello? Ang boses ni Julia. Malamig. Malayo. Huminga ng malalim si Enrique. Ibinaba niya ang lahat ng kanyang pride. Julia, patawarin mo ako. Katahimikan sa kabilang linya. Naniwala ako sa kasinungalingan. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Nakausap ko na ang testigong nagsinungaling laban sa tatay mo. Pinilit lang siya, Julia. Isang bitagang lahat. At ang pamilya ni Isabela ang may pakana. Narinig niya ang isang matalim na paghinga mula kay Julia. At kailangan kita para itama ang lahat. Muli, katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Julia at ang boses niya ay hindi na malamig, kundi matatag. Puno ng determinasyon. Alam ko, may natuklasan din ako. Isang oras ang lumipas, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gusali ng Almeida Corporation. Bumaba si Enrique at hinintay si Julia. Nang dumating ito, hindi na ito ang dating janitress o ang kinakabahang trainee. Ang babaeng humarap sa kanya ngayon ay isang babaeng may misyon. May apoy sa kanyang mga mata. Tumango lang sila sa isa't isa. Walang nang kailangang sabihin. Sabay silang naglakad papasok sa gusali, pataas sa elevator at patungo sa conference room sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, narinig nila ang boses ni Isabela sa loob. Nagsasalita sa harap ng buong board of directors. At sa pamamagitan ng pagsasanib-pwersa ng Almeida at Reyes Corporation, sisiguraduhin nating huminto ito nang makita silang dalawa na nakatayo sa may pinto. Ang buong kwarto ay natahimik. Ang hangin sa loob ng conference room ay biglang bumigat. Ang bawat miyembro ng board, mga makapangyarihang lalaki at babae na sanay sa mga corporate battleses, ay napatingin sa pinto. Ang kanilang mga muka ay nagpakita ng pagkalito na sinundan ng pag-uusisa. Ang pekeng gamuang ngiti ni Isabela ay nanigas sa kanyang muka. Enrique darling, at Mrs. Santos, what a surprise. But as you can see, we're in the middle of a very important meeting. We know, kalmadong sabi ni Enrique habang iginagabay si Julia papasok sa silid. Naglakad sila papunta sa harap. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. And we are here to provide some additional information that might be relevant to your proposed merger. Umupo sila sa mga bakanting upuan sa tapat mismo ni Isabela. Tiningnan ni Enrique ang bawat miyembro ng board. Ladies, gentlemen, my apologies for this interruption, but I believe you are about to enter into a partnership based on fraudulent grounds. Isang bulungan ang kumalat sa silid. What is the meaning of this, Enrique? Tanong ng isang matandang board member. These are serious accusations. And I have serious evidence, sagot ni Enrique. Lumingon siya sa kanyang hepe ng security na kasunod lang nila. Sa isang senyas, isang malaking screen sa likod ng conference table ang umilaw. 15 years ago, simula ni Enrique, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. A loyal employee named Ricardo Santos was fired from this company for theft. This incident was orchestrated by your esteemed potential partner, the late Don Miguel Reyes. That's a lie! Sigaw ni Isabela na patayo. How dare you speak ill of my dead father? Hindi siya pinansin ni Enrique. Ang layunin, tanggalin ang isang tapat na empleyadong nakakahalata sa kanilang mga plano at maghasik ng kawalan ng tiwala sa loob ng management. Ito ang simula ng isang mahabang kampanya para pabagsakin ang Almeida Corporation mula sa loob.
na magtatapos sana sa merger na ito. Tumingin siya sa screen. Now, if you would all lend me your ears. Pinindot ng security chief ang isang button. Isang boses ang pumuno sa silid. Ang basag at nanginginig na boses ni Mang Ben. Pinagbantaan po nila ang buhay ng anak ko. Sinabi po ni Don Miguel na kung hindi ako susunod, hindi ko na raw po makikita ang pamilya ko. Wala po akong nagawa kundi ang magsinungaling. Si Ricardo po, inosente po siya. Ang recorded na pag-amin ay nagpatigil sa lahat. Ang mukha ni Isabela ay namutla. That's fake! Pinilit niyo lang yan. Depensa niya, ngunit may bahid na ng panik sa kanyang boses. At dito, sabi naman ni Julia, sa unang pagkakataon ay nagsalita. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw at matatag. Tumayo siya. Dito po papasok ang kwento ng isa pang biktima. Si Ginoong Tomas Cruz, matalik na kaibigan ng tatay ko. Tinanggal din po siya sa trabaho, 1 linggo lang pagkatapos ng tatay ko. Sa hindi malamang dahilan. Ang dahilan? Dahil nagsisimula na rin po siyang magtanong. Dahil alam niyang imposible ang mga paratang. Ipinakita sa screen ang mga kopya ng termination papers ng 2 lalaki. Magkatabi, nagpapakita ng nakapagtatakang pagkakasunod ng mga pangyayari. This is all circumstantial, giit ni Isabela. Tumitingin sa mga board members para sa suporta, ngunit ang nakita niya ay mga mukha ng pagdududa at pagkadismaya. Talaga ba? Hamon ni Enrique. Naglabas siya ng isa pang folder dahil ayon sa financial records na nakuha namin, sa loob ng 15 taon, tuwing may proyektong hinahawakan ng isang kumpanyang konektado sa pamilya Reyes, palaging may unforeseen losses ang Almeida Corporation. Maliit lang sa simula. Pero kapag pinagsama-sama, it amounts to hundreds of millions, isang mabagal ngunit siguradong pagdugo. Ang huling ebidensya ang nagpatahimik ng tuluyan sa lahat. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Doon na tuluyang sumabog si Isabela. Ang kanyang pinakatagong ugali ay lumabas. So what if we did? Sigaw niya, ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng galit. Dapat lang sa inyo yan. Matagal nang dapat sa amin ang kumpanyang ito. Ang pamilya ninyo ang nagnakaw ng ideya mula sa lolo ko. We were just taking back what was rightfully ours. Sa hindi sinasadyang pag-amin na yon, tinuldukan na niya ang kanyang sariling kapalaran. Tumayo si Enrique. Thank you for your honesty, Isabela. Sa hudyat niya, bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang 2 unipormadong pulis. Isabela Reyes, sabi ng isang pulis, you are under arrest for corporate fraud, perjury, and extortion. Ang mukha ni Isabela ay nagbago mula sa galit patungo sa purong takot, habang papalapit ang mga pulis. Sinubukan niyang tumingin kay Enrique, isang huling pagsusumamo, ngunit ang nakita niya ay isang mukhang walang emosyon. Habang dinadala si Isabela palabas, dumaan siya sa tabi ni Julia. Sabi niya, puno ng kamandagang boses. Ikaw na basura ka. Sinira mo ang lahat. Hindi sumagot si Julia. Tiningnan niya lang ito ng diretso sa mata. Hindi galit, kundi awa. Pagkaalis ng mga pulis, bumaling ang chairman ng board kay Enrique. The merger is off. We owe you and this young lady a great debt of gratitude and a formal apology. Tumango lang si Enrique. Tapos na. Ang multo ng nakaraan ay sa wakas ay nailibing na. Nang maubos na ang mga tao sa silid at silang 2 na lang ni Julia ang natira, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon, kundi isang katahimikang puno ng mga hindi masabi na salita. Lumingon si Enrique kay Julia. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay malayong malayo na sa nanginginig na janitress na una niyang nakilala. Nagawa natin, sabi niya. Ang boses ay puno ng paghanga at isang bagay pa, isang bagay na mas malalim.
Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng pamilya Reyes ay unti-unting humupa. Ngunit ang mga pagbabagong idinulot nito sa Almeida Corporation at sa buhay ni Julia ay nanatili. Isang malaking pagtitipon ang idinaos sa pangunahing lobby ng kumpanya. Nakatayo si Julia sa gilid. Hindi na suot ang uniforme ng janitress o ang lumang bestida, kundi isang formal at eleganteng blouse at slacks. Hindi na siya isang trainee. Siya na ngayon ang bagong project manager ng isang bagong tatag na Community Outreach Division. Nasa entablado si Enrique, nagsasalita sa harap ng lahat ng empleyado. Ngunit ang anunsyo niya ngayon ay hindi tungkol sa kita o mga bagong produkto. Today, we right a wrong, sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Ang Almeida Corporation ay formal na humihingi ng paumanhin sa Pamilya Santos. Ipinagkakaloob namin ang posthumous Award of Integrity and Service kay Ginoo Ricardo Santos at bilang pagkilala, itinatag natin ang Ricardo Santos Scholarship Foundation para sa mga anak ng ating mga empleyado na nagpakita ng katangi-tanging katapatan. Pumalakpak ang lahat. Sa gitna ng palakpakan, nagtama ang mga mata nila ni Enrique. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting totoo. Walang halong pagdududa, puno ng paghanga. Ngumiti rin siya pabalik at sa pagkakataong ito, walang bahid ng kaba o takot. Ang naroon lang ay pasasalamat at isang damdaming payapa. Kinabukasan, araw ng linggo nagtungo silang dalawa sa sementeryo, hindi bilang amo at empleyado. Ngayon, sila ay si Enrique at si Julia. Magkahawak kamay nilang nilinis ang puntod ng kanyang ama. Inilapag ni Julia ang isang palumpon ng puting bulaklak. Nagtagumpay po tayo, Itay. Bulong niya sa hangin. Nalinis na po ang pangalan ninyo. Isang mainit na kamay ang marahang pumisil sa kanyang balikat. Si Enrique nakatayo sa likod niya. Your father would be very proud of you, sabi nito. Humarap si Julia sa kanya. Salamat po sa lahat-lahat. Julia, sabi ni Enrique. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Hindi lang ang pangalan ng tatay mo ang nilinis natin. Pinalaya mo rin ako. Tinitigan niya ito ng malalim sa mga mata. Pinakita mo sa akin na posible palang magtiwala ulit. Tinuruan mo ako na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bank account, kundi sa tibay ng kanyang puso. You didn't just restore my faith in people. Tinuruan mo akong umibig muli. Ang mga salitang iyon na matagal nang gustong marinig ng puso ni Julia ay sa wakas ay binigkas na. Isang nganang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Akala ko po, pagkakataon lang sa trabaho ang ibinibigay ninyo sa akin. Mahina niyang sagot. Iyon din ang akala ko, pag-amin ni Enrique. Pero sa bawat araw na nakilala kita, mas naintindihan ko na hindi lang ako ang nagbibigay. Ako rin ang tumatanggap. Tumatanggap ng aral, ng inspirasyon at ng pag-asa. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa katahimikan ng sementeryong iyon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, dahan-dahang inilapit ni Enrique ang kanyang muka at marahan siyang hinalikan. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat, respeto, at isang pangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Nakapikit, dinadama ang sandali. You were the best investment I ever made, bulong ni Enrique, isang ngiti ang naririnig sa kanyang boses. Idinilat ni Julia ang kanyang mga mata at tumingala sa lalaking nagpabago ng kanyang mundo. And you, sir, sagot niya, may kasamang kindat. Are the opportunity I never knew I needed? Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa puntod, palayo sa mga anino ng kahapon at pasulong sa isang kinabukasang sila na ang magkasamang susulat. Ang kwento nila ay hindi nagsimula sa isang bitag na pitaka,
kundi sa isang matapat na pusong mas mahalaga pa sa anumang kayamanan sa mundo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Enrique at Julia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtawa, pag-iyak, pag-asa at pagtibok ng puso sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang hiling ko ay hindi lang kayo malibang, kundi makaramdam din kayo ng inspirasyon. Ang kwento ni na Julia at Enrique ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa kanyang estado sa buhay, kundi sa kanyang dignidad, katapatan, at sa kabutihan ng kanyang puso. Ito ay isang kwento ng pag-asa na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay kung matututo tayong magpatawad at magtiwalang muli. At higit sa lahat, ito ay isang pagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihang maghilom, magbago, at magbigay sa atin ng lakas na maging pinakamahusay na bersyon ng ating mga sarili. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa kanilang paglalakbay? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ang nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat